Okay, ang gagawin natin is bubble sorting. So dito sa main natin may nakalagay na dalawang variable na nakadeclare at may mga values. So yung una is yung int r para sa array. Indicator is naka-open close yung bracket pero wala nakalagay na length. Okay. Sa loob nun, meron tayong elements, apat na elements. So 64, 34, 90 at 10. And then next natin, meron tayong variable n na nasa loob niya is may computation. Sabi dito, size ng array or ng r divide by size ng array index 0. So ito yun, index niya. Size nun mismo. So, paano ba natin makukuha tong computation na to para makuha natin yung n? So, yung size ng array, itong dito sa area na to, based siya dito sa ating array sa taas. So, yung size niya, yung buuan, each element meron siyang 4 bytes. Okay, so each element. Okay, so bale, kung each element ay 4 bytes, so ilan ba yung elements sa loob ng array? So, lagyan natin 4 elements. Okay, so 4 elements, ita-times lang natin siya. Okay, so 4 times 4, ang sagot ay 16. So 16 ang size of array natin, yung kabuuan. Okay, so dahil each element may 4 bytes. So next natin, itong dito sa size of array, yung size of array natin, ito yung size ng index 0. So sabi ko nga kanina, each element may 4 bytes. So ang target natin is si array 0. Ang kanyang size is 4 bytes. Okay, yung kanyang size. Sabihin, kung size of array 16 divided by 4, ang sagot ay 4. Okay, so yan yung ating n. Okay, so yan yung ating value ng n. Okay, paano naman kung yung ating elements ay nagbago? So magiging dynamic ba yung code na to? So try natin, kunwari nagbili tayo ng 30. So ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ang ating elements. So babaguhin natin to, magiging 5. Pero yung ating bytes, hindi mababago kasi yun yung size mismo ng each element sa loob ng ating array. So 4 lang talaga siya. Yan. Okay. So ibig sabihin, 4 times 5 magiging 20 na yung size ng ating array. Kasi nga nagdagdag tayo ng isang element. So, sabihin, 20 divide 4 ay magiging 5. Okay, so ganyan yung computation natin para makuha si n. So, balik ko lang sa dati. So, ating element ay 4. So, 4 ng elements. So, each elements may na corresponding 4 bytes. So, magiging 16. So, 16 divide 4 bytes ng array index 0. Okay, so kaya naging 4. Yan na yung length natin. So, try ko na pakita ko sa inyo yung table. So, yan siya. So, each element may 4 bytes. Ay, sorry. Pinapipaste. Pinapipaste yung aking, yan. So, yun yung kanyang table para makita natin kung ano bang meron sa kanya. So, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 12, 16. Okay, so, divide by 4 yung ating index 0. Yan siya. So, sa taas, dahil nalaman natin kung ano yung value ng n, punta na tayo sa bubble sort. So, kukunin natin yung value ni array at yung n. So, ano bang meron sa kanya? So, punta tayo sa taas. So, hindi ko na-discuss yung ating traversal or yung ating traverse kasi na-discuss na natin to. Ito yung code natin para ipalabas lahat ng element sa loob ng array. Okay, sinisi out lahat ng element hanggang simula index 0 hanggang saan yung ating size ng ating array. Okay, so sa taas, meron tayo ditong function na nagsusort daw. So, bubble sorting yung task natin. So, dito, kukunin na natin yung array and then yung kanyang n na, kung namin array tayo, ito yung array natin. N natin ay equal to 4. Okay, next natin, ano bang meron sa code doon sa loob ng function? Okay, so scroll ko lang, may nakaready ako dito. Ito din yung sinend ko sa inyo sa Word na nilagay ko sa Google Classroom. So, nagdagdag lang ako ng additional na column later para mas ma-visualize nyo kung ano bang nangyari doon sa mga index. Okay, una, yung ating n ay 4. Okay, yung size ng ating, or yung length ng ating array. Then, sabi dito sa code natin, I daw is equal to 0. So, lagyan natin 0. And then next, i-compare natin. So, si I ba ay less than sa n minus 1. So, ilan ba yung n minus 1 natin? So, kung ang ating n ay 4, minus 1, magiging 3. Okay, so, si I ba mas less kay, or si 0 ba mas less kay 3? So, kung true, dahil true naman siya, ang gagawin niya, papasok siya sa inner loop dahil nag-true dito. Okay. So, sa inner loop, meron tayo dyan nakalagay. J is equal to 0. So, lagyan natin J, 0. And then next, si J daw, i-compare siya kung mas mababa siya sa n minus I minus 1. So, ano ba yung n minus I minus 1? Ano ba yung value niya? So, ang ating n ay 4 at ang ating I ay 0. So, 4 minus 0 ay 4. Pero, may nakalagay tayo dito na 1. Itong dito. So, 4 minus 0 minus 1, ang sagot ay 3. Okay. So, si 3 ba ay or si 0 ba, mas less ba siya kay 3? So, kung true, dahil true naman siya, papasok siya sa loob ng ating inner for loop. Dahil nag-true siya dito. So, yung ating inner for loop, meron nakalagay dyan na condition. Yung laman daw ni array j, or array index j, so ano ba yung array index j? So, yung array j natin
ang laman nun ay 0. So, ito kasi yung J natin, 0. So, ang kukunin natin yung element na nasa loob ni RJ, na index 0. So, ilalagay ko lang dito yung index para may trail tayo. Baka maguluhan. So, itong 0 galing to kay J. Ito. Okay. Ang kukunin natin element sa taas. So, ang nakalagay dito na element is 64. Okay, next. So, para ma-compare natin, alaman din natin kung anong laman ni RJ plus 1. So, yung RJ plus 1, yung 0 daw, i-plus kay 1. So, ang kanya magiging index ay 1. Okay, kasi 0 plus 1. Okay, so 0 plus 1, check natin yung ating array. So, magiging index 1 siya. So, ang laman ng index 1 ay 34. Okay, 34. Okay, so ngayon, si RJ ba na 64 ay greater ba siya kay RJ plus 1 na 34? Okay. So, kung true, dahil mas higher value naman si RJ sa RJ plus 1, so magiging true. Kung true, ang gagawin niya, papasok siya doon sa loob ng ating if statement. Ano bang meron sa loob ng if statement? Meron tayong nakalagay dyan na yung RJ daw natin, ilalagay daw kay temp or yung temporary na storage natin muna. So, ilalagay daw yung laman ni RJ 64, mapupunta ngayon dito kay temp. And then, yung laman daw ni J plus 1, which is 34, mapupunta daw siya dito kay RJ. Ayan. So, dahil dito nakalagay. So, sabihin, yung laman ni RJ plus 1 na 34, i-assign siya ngayon kay RJ plus 1. Si RJ plus 1, mapupunta kay RJ. So, yan siya. Ito, ibig sabihin, itong 64, maka-cross out na siya. Hindi na yung value niya. Ang bagong value na niya ay 34. So, cross out ko lang. Okay, so na-cross out na natin. And then, yung laman daw ni temp na 64, mapupunta daw siya kay J plus 1. So, yung ating temp mapupunta dito kay RJ. Yan, 30. Magiging 64 na. So, yung 34 natin, copy ko lang itong kanyang format. So, ito ay magiging, yung 34 magiging 64 na. So, ibig sabihin, kung yun yung ating bagong mga elements sa loob ng array, yung element 0 daw, ang laman daw niya ngayon, na dati ay 64, magiging 34 na. So, yun yung ating index 0. So, base dito, sa kay RJ. And then, yung array 1 daw natin, yung 1 natin, index 1, ang laman daw niya ay 64. Ayan. Tapos, dahil wala naman tayong changes sa index 2 at 3, so ilalagay na lang natin si 90 at si 10. Dahil wala pa naman silang mga ganap. Okay. So, dahil tapos na tayo dun sa unang iteration, mag-i-increment ngayon si mag-increment si J. So, si J magiging 1. Okay. So, nung nag-increment si J ba ay less than kay 3? Okay, wala. Dahil si I naman wala pa, hindi pa siya nag-increment. So, ito pa muna yung value ni n minus I minus 1. So, 3 pa din siya. So, pwede natin isulat dito para natin malito. Pwede din naman na dyan na lang. Sige, sulat ko na. Tapos ngayon, dahil true naman siya, ano mangyayari? So, yung laman ng ating RJ daw, so yung RJ natin ngayon, dahil nagbago yung ating index, naging 1 na. So, yung ating index 1, copy ko lang tong format para same sila ng size. Yan. So, si RJ1, dahil dito kay J, ang kanyang value na ngayon, hindi na kayo dito titingin. Dito na kayo titingin. So, ang value ni array index 1, 64. So, 64. And then, ang value ngayon ni J plus 1. So, J plus 1, ibig sabihin, dahil 1 yung ating J plus 1, magiging index 2. Okay. So, yung laman ng ating index 2 ay 90. Ito siya. So, 90. Okay. So, kung 90, ang pag-compare natin, si J ba or si RJ ba na ang laman is 64, mas greater ba siya kay J plus 1 which is 90? So, mas higher ba? So, based sa pag-compare natin, ang sagot ay false. Kung false, hindi na siya didiretso sa loob ng if. Mag-i-increment ulit tayo. So, magiging, yung J natin, magiging 2. So, ask ulit tayo ng question. I-resize ko lang. So, si 2 ba ay mas less ba siya kay 3? So, saan galing yung tingin ulit? So, sa 4 minus I minus 1. So, 3 pa din. Then, kung true, tatawagin daw natin yung laman ni RJ. So, true. Ano ba yung laman ni RJ? So, yung RJ natin, ang kanyang index ay 2. So, dito tayo titingin dito ha. Dito tayo titingin sa bagong array natin. So, based dyan, yung ating index value ay 2. Bakit naging 2? Kasi yung J natin nag-increment. So, 2 na siya. Okay, check natin. Yung laman daw na element ni index 2 ay 90. Okay. Tapos, may code ulit tayo dito sa kabila. Sabi dito, J plus 1. So, kung ang laman ni J ay 2 plus 1, ito yung magiging 3. So, ang laman ni index 3 ay 10. Okay, tanong. Si RJ ba na 90 ay mas greater ba siya kay 10? Kung true, sabihin natin true. Kung true, gagawin niya, yung laman daw ni RJ na 90, yan, mapupunta kay temp. And then, yung laman daw ni J plus 1, which is 10, mapupunta daw siya kay
array j. So dito, mako-cross out na natin, i-cross out na natin, copy ko lang tong format. I-cross out na natin to, at ang ilalagay natin sa baba, ay sorry, nag-copy yung format. Ilagay muna natin. So ito magiging 10, tapos mako-cross out na yung 90. Kasi dahil dito sa code na to. Kasi inassign natin yung value ni j plus 1 papunta kay array j. Tapos ngayon, may code ulit sa baba. Yung naman daw ni temp na 90, mapupunta naman kay j plus 1. So, dito, type ko lang 90. And then, copy ko lang yung format para mag-cross out. So, ayan na yung bagong value ni array j at j plus 1. So, ano ba yung mga index na nagbago? So, kakopy ko lang itong dito sa taas. Then, hindi ko ma-paste na maliit. Ayan, pwede pala. Okay. So, dito, sa baba, may nakalagay tayo na mga value galing sa taas. So, ano ba yung napalitan? Yung index 2. Yung index 2 daw natin, ang kanyang value na ngayon ay hindi 90, kundi 10. So, lagay lang natin dito, 10. Tapos, yung index 3 daw, ito yun, ang kanyang value na ngayon ay 90. Okay, so nagkapalit sila ng posisyon. Okay, so kung mapapansin nyo, napunta na yung higher value sa may dulo. Okay. And then, dahil tapos na tayo doon, ano na mangyayari? Mag-i-increment ulit si j. So, pag na-increment si j, magiging 3 na siya. Okay. So, dito sa code natin, yung ating n minus I minus 1 is 3. So, 3 ba? Dito tayo sa inner loop. So, ito. So, si j ba ay less ba siya kay n minus I minus 1? So, dahil wala tayong equal sign dyan, so, ang option lang natin ay false. Dahil walang equal sign. Pwede lang siya mag-true kung may nakalagay dyan na equal. So, dahil wala, ganyan lang siya. And then, kung nag-false, anong gagawin natin? Mapupunta na tayo dun sa I. Ang laman ni I, dahil nag-false na tayo dito, lumabas na tayo sa inner loop. Ang gagawin natin, mapupunta dito I. So, I, magiging 1. So, yung 1, compare uli. Si 1 ba, ito nag-increment dito, si 1 ba ay less than kay n minus 1? So, yung n minus 1 natin ay 3. Diba? So, true ba siya? So, kung true, gagawin daw, yung laman daw ni j, babalik ulit kay 0. And then, sa baba no, may nakalagay dito. I-compare daw natin si j kay n minus I minus 1. Ano ba yung value nun? So, dahil nagbago yung value ni I, naging 1 na. Sabihin, kung si n ay 4, minus 1, ilan yung value? So, magiging 2. Kung 2 na yung value ni I, so, compare natin. Yung ating j ay 0, less ba siya kay n minus I minus 1? So, true. Dahil mas less pa din naman siya. So, resize ko lang yung aking yan. Okay, so dahil true, papasok siya sa loob ng ating inner loop. Dito na tayo. So, i-compare natin. So, para ma-compare, dapat alamin muna natin yung value ni index j. So, yung ating index array j, yung j natin ay 0. Okay. Ang value niya, based sa updated nating array ay 34. Yan, 34. Tapos, yung j plus 1, dahil meron tayong 0, 0 plus 1, index 1, ang nakalagay ay 64. Okay, so ngayon, si 34 ba, mas less ba siya kay 64? Okay, kung ang nakalagay ay false, so ano mangyayari? Skip lang natin to, or skip lang yung area na to dahil nag-false dito, mag-i-increment ulit si j. Okay, so pag nag-increment si j, dito lang siya banda, magiging 1. So si 1 ba, ay mas less ba siya kay 2? Kasi ito yung ating value ng n minus I minus 1. Hindi naman tayo nagbago kasi 1 pa din naman yung ating I. Then, kung true, ano mangyayari? So, kuhain ulit natin yung index element value ni array j. So, array j natin, nabago na siya ng number, naging 1 na. So, lalagyan natin dito si array j index 1 kasi ito yung kanyang value. Okay, so 1. Kanyang value daw dito ay 64. 64. Okay, kung 64, ang ating array j, ano naman yung value ni array j plus 1? Yung array j plus 1 natin, so dahil ang value ni j ay 1, 1 plus 1, magiging array index 2, then yung index 2 natin ay 10. Okay, tanong. Si 64 ba, mas greater ba siya kay 10? Ito kina-compare natin. So, kung true, ano mangyayari? Papasok siya sa loob ng ating condition. So, sabi dito, yung naman daw ni array j na 64, mapupunta kay temp. So, 64. And then, dahil may mag-switch ng value, yung naman daw ni array j plus 1, which is index 2, mapupunta daw siya sa index 1. So, itong 64 magiging 10. Tapos, yung laman daw ni temp, ito yung laman ni temp, 64, mapupunta daw siya kay j plus 1. So, 64 na siya. So, nag-switch sila ng value. So, copy ko lang to para sa format at ma-cross out na natin. Okay, so yung updated natin na array, itong array 1 at array 2. So, sulat ulit natin dito,
copy ko lang tong ating array dito sa baba para makuha ko yung sizing. Yan, drag ko na lang. So, dahil ito na yung update. So, yung laman daw ni array j na 10, index, ito na siya. Then, yung laman daw nitong 10 ay magiging, dahil index 2 ito, magiging 64. Yan na yung kanilang posisyon. And the next, adjust ko lang. Next is, mag-i-increment ngayon si j, magiging 2. Ang ating n minus I minus 1, 2 din. So, 2 is less than 2. Dahil walang equal sign, magpo-false siya. Kung nag-false, ano nga yung mangyayari? Kung nag-false, adjust ko lang itong aking table. Kung nag-false, kung nag-false dito, sa area na to, ibig sabihin, na-exit na siya at mag-increment na ngayon si I. Kasi nag-false dito sa inner loop. So, sa outer loop, mag-increment si I, magiging 1. Okay. Ngayon, si 1 ba ay less than kay n minus 1? So, yung n minus 1 natin ay 3. Sorry, nag-increment pala tayo. So, magiging 2. Nag-increment tayo dito. Okay. Dati ay 1 and then nag-increment. So, 3. Compare. Si 2 ba ay less than kay 3? So, ang answer ay true. Kung true, ano mangyayari? Pasok ulit sa inner loop. So, magiging 0. And then, mag-check ulit tayo yung n minus I minus 1. So, dahil nabago yung I natin, sabihin, yung laman ni n, 4 minus 2 ay 2 minus 1. So, ilan yung value niya? So, magiging 1. Tama ba? Tama. So, 3 kasi. Itong kabuuan ay 3 minus 4. So, 1. So, si 0 ba ay greater kay 1? Si 0 ba ay less? Ito tayo. Si 0 ba ay less kay n minus I minus 1? Kung true, then, lagay niya dito, true. Okay, dahil true, papasok tayo sa loob ng ating if lang pala. And then, i-check natin yung kanyang mga index value. So, ang index natin kay array j ay 0. And then, yung index natin kay j plus 1 ay 1. Okay, check natin. Ano ba yung value ni index 0 based dito sa updated na array natin? So, ang value niya ay 34. Okay. At ang value naman ni array index 1 ay 10. So, kung true, dahil mas mataas ang value ni 34 kaysa kay 10, so, kung true siya, i-assign daw natin yung array j, yung naman ni array j, papunta kay temp. So, ito magiging 34. And then, kung nakapag-assign na tayo, yung laman naman ni j plus 1, which is 10, mapupunta kay array j. So, itong 10 na to, pupunta dito. So, ito lang 10. And then, yung cross out ko lang, so copy ko na yung format dito sa kabila. And then, yung laman daw ni temp na 34, mapupunta kay j plus 1. So, yung j plus 1 natin na dating 10, magiging 34 na. So, i-cross out na natin tong ito sa taas. Okay. Ang updated value niya ay ito. Okay. Kung check natin, dahil nagbago na siya ng value at wala na tayong execute, i-check natin sa array natin. So, copy ko lang tong array na to, papunta sa baba. And then, adjust ko na lang. Yan. So, ngayon, ang ating natamaan or ang ating index na magbabago is yung index 0. Index 0 natin, na dating 34, magiging, dahil yung value na ay bago na, magiging 10 na dito. And then, yung ating index 1 na dating 10, dahil may bagong value tayo, ito magiging 34. Okay, so, after nung ating process, magi-increment ulit ang ating j. So, si j daw, adjust ko lang yung aking table. So, yung j daw natin, na dating 0, magiging 1. Okay. And then, i-compare siya kay n minus I minus 1. Yung value niya ay 1, hindi naman nagbago, kasi hindi pa tayo nag-increment ulit ng I, magiging 1 siya. So, si 1 ba ay less than kay 1? So, magiging false. Kung false, ano mangyayari? So, sabihin, exit siya sa inner loop, mapupunta siya sa outer loop. So, mag-increment ngayon si I. So, magiging, increment nga, diba? I, magiging 3. Tapos, yung ating n minus 1 ay 3. So, ngayon, si 3 ba na I ay less ba siya kay n minus 1? So, dahil para sila ng value at walang equal sign, magiging false ito. So, hanggang doon lang yung ating simulation. So, nakuha na natin yung updated value natin, which is ito. So, nakapag-sort na tayo at ito yung final output ng ating array. So, from lower value to higher value ng element.